Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito ako ngayon sa Siargao. Meron lang akong pumunta ako dito dahil meron akong aasikasuhin na unfinished business. Ngayon, gusto ko lang malaman nyo, meron lang akong ikukwento tungkol din dito sa karanasan ko sa anxiety disorder ko. Kasi itong bike na ito, binili ko talaga ito para dito, nilaan ko talaga yan para dito, para yung itong isla na ito, itong isla ng Siargao ay malibot ko talaga. Kaso lang, dahil nga yung hindi ko alam na yung anxiety disorder ko ay malala na pala yun nung 2016 at saka 2017. Kaya hindi ko ito nagamit dahil yung sintomas ni anxiety disorder na psychological at saka physical ay nagsanib puwersa na. Kumbaga halos lahat na ay nararamdaman ko na. Kaya hindi na talaga ako makakilos. Kaya kumbaga yung panic attack lang yung naging problema ko noon. Yung pakiramdam na natatakot ka, naging panic disorder na. Kumbaga yung panic attack ko naging panic disorder na. Ibig sabihin yung panic disorder ay nakalikha na ako ng sari-saring phobia. Ito nga yung agoraphobia, social phobia, at saka yung thanatophobia at monophobia. Marami pa yan pero hindi yan lang kasi yung alam kong pangalan nung naranasan kong mga phobia. Ngayon, meron kasi akong nakausap doon sa Cebu habang naghihintay ako ng barko, na sabi niya paano daw ba yung tamang pag-accept. Kaya nabasa ko rin ito sa isang comment na 2 years ago. Sabi niya, hindi ko po alam kung paano po yung sinasabi nyo na di ako mag-react at hayaan ko lang siyang pumasok sa isip ko. Kaya yan, papaliwanag natin yan. Tsaka ito pa, sabi niya, paano po yung example ng pag hindi nyo po pag-react sa mga iniisip, sa yung iniisip nyo, naiisip nyo, gusto kong gawin din po, baka mas maintindihan ko po kung paano nyo po ginawa. Ganyan yung tanong nung isang kachat ko sa habang naghihintay ako ng barko at nakausap ko rin. Kasi yung isa sa nakausap ko, sabi niya, natatakot daw siya na yung sinasabi ng isip niya na baka mababaliw na siya o baka meron ng something. Kasi ganito kasi yung mga nararamdaman kasi natin kay anxiety disorder ay hindi naman yan kailangan ng emergency. Sabi nga, life isn't an emergency. 'Di ba? Kasi kaya yan nagiging malala na, kaya lumalala yan kagaya ko dahil yan sa maling reaction natin. So ibig sabihin ng maling reaction natin ay ayan yung paniniwala natin. Nakakala natin yung mga nararamdaman natin ay nasa totoo na tayong sitwasyon. Totoo yung nararamdaman natin, pero yung mga mangyayari na kahit hindi pa nangyari ay parang iniisip natin na mangyayari dahil nga dun sa pakiramdam na nararamdaman natin, yung pangit na yun. So nangyayari yung pakiramdam na yun dahil nga sa reaksyon natin. Kasi hindi natin tinatanggap yung pangit na pakiramdam, kaya yung pangit na pakiramdam na yun ay mas lalo siyang lumalala at mas lalo siyang lumilikha ng iba't ibang klase ng takot. Kaya kung naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, kasi marami na akong explanation dito. Ang pagtanggap kasi ay ibig sabihin na hindi ka magre-react, parang hayaan mo lang na nandyan yung pakiramdam mo na yan. Ibig sabihin ng hindi ka magre-react, hindi ka magja-judge, hindi ka manghuhusga na yung nararamdaman mo ay delikado o yung nararamdaman mo ay totoo. Dahil sa tuwing sinasabi mo na sa tuwing nagre-react ka, ibig sabihin nyo meron yung kasamang panghuhusga na yung nararamdaman mo ay totoo, o yung totoong mangyayari. Kaya pag totoong nangyayari yung sinasabi ng utak mo, siyempre ikaw kung paniniwalaan mo yun, siyempre damay din yung katawan mo, di ba? Kasi lahat naman ng kasi yung sinasabi kasi ng isip natin kapag nakakaranas tayo ng anxiety disorder, hindi naman kasi yun talaga totoo dahil wala naman talaga tayong ebidensya na yun ay mangyayari, di ba? Alam nyo kasi mga ka-anxiety, ako kasi naging panic free ako. Simula nung naging panic free ako,
ay wala na rin yung anxiety disorder ko. Hindi ko na rin nararamdaman yung pag-aalala ko. Lahat ng mga ano ko, pangit na pakiramdam, wala na yun sa akin. Kung dumating man, hindi na yung kagaya ng dati na sobrang pangit. Kumbaga, mabilis lang yun mawala. Kasi ako, naging panic pre ako dahil nagawa ko na magkaroon ng peace sa mga imperfection ko. Kasi nga, yung buhay natin ay hindi naman yan kailangan ng emergency. Kasi sa tuwing makakaranas tayo ng pangit na pakiramdam, tapos kailangan natin ng emergency, mas lalong lumalala lang yan. Kaya gumawa tayo ng patience sa sarili natin na i-practice natin yung mga nararamdaman natin na pangit ay kailangan natin yun tanggapin. Minsan, sadyain natin yun. Alam nyo, mga ka-anxiety, yung pangit na nararamdaman natin ay nararamdaman na natin yan noon pa, yung pakiramdam na yan, pero in a correct way. Ibig sabihin yung correct way ay ito yung tamang alarma, kaya hindi natin ito napapansin dahil tama yung pakiramdam na iyon. Ngayon, dahil meron na tayong anxiety disorder, ay nararamdaman natin itong pangit na ito in a wrong way. Ibig sabihin, kusa nating nararamdaman kahit walang dahilan. Ngayon, dahil sa wrong way na ito, ay napapansin natin ang pangit na pakiramdam na ito. At bukod doon sa napapansin natin ay ini-entertain pa natin. Tapos ay nagiging importante pa ito. Kaya ibig sabihin na nagiging importante ito dahil binabantayan natin o inaabangan natin. Kaya mas nakakaramdam pa tayo ng mas kakaiba na pakiramdam. Gaya ng nag-automatic na yung isip natin o sinasabi na sa atin na sa sarili natin na baka nababaliw na tayo o mamamatay na tayo o meron tayong malalang sakit, ganun. At kapag hindi mo ito naiintindihan at react ka ng react, ibig sabihin reklamo ka ng reklamo, ay ibig sabihin nun ay patuloy mo lang na pinapalala yung pangit na pakiramdam mo na yon. Kaya yung pangit na pakiramdam mo na yon ay mas lalo mo pa yung napapansin. Kaya yung pangit na yun, dahil napapansin mo siya in a wrong way, yun yung nagiging dahilan kung bakit dumadami yung mga sintomas mo. Mapapisikal man yan o psychological. Kasi ako, kung tatanungin nyo ako kung paano ko ito na-overcome, paano ko na-cope up, ay wala naman talaga akong ibang ginawa, kundi hinayaan ko na. Pinabayaan ko lang na maramdaman yung mga pangit na pakiramdam na yon kahit na napapansin ko. Kaya nung patuloy kong ginagawa yon, alam nyo, hindi ko naman ito nakuha ng mabilisan, hindi ko rin ito nakuha ng madalian. Sinanay talaga yung sarili ko kasi alam ko na sarili ko lang din yung makakatulong sa akin. Kaya bilang tulong ko sa sarili ko ay hindi ko na ito binibigyan pa ng judgmental nga o yung nagrereklamo ako o yung daing ng daing na baka isa na itong malalang sakit, ganon, o baka katapusan ko na o may something na sa akin. Yung nakausap ko sa Cebu habang naghihintay ako ng barko papuntang Surigao, shout out sa iyo, Rani. Iba-vlog natin ito para mas mapanood din o marinig din ng mga subscriber natin o baka merong kapareho mo. Ngayon, sabi mo, kapag ginagamot yung anxiety disorder mo, yung mga sintomas mo o yung mga yung hirap mo sa pagtulog, ay mas lalo lang lumalala yon at mas lalo lang hindi ka gumagaling. Tama yon. Pero yung sinasabi ko na kailangan mong kumain ng magnesium, yung mayaman sa magnesium, at saka yung kailangan mong mag-vitamins ng B-complex at saka yung fish oil, yung vitamin D o yung magpainit ka. Kasi yun yung talagang gusto ng katawan natin. Kaya yun yung iririgalo mo sa kanya. Pero gagawin mo yun bilang regalo lang. Hindi mo yung gagawin bilang panglaban dyan sa nararamdaman mo. Kapag ginawa mo kasi yun, hindi ka magtatagumpay.
Ang paggaling kasi sa anxiety disorder ay hindi ang pag-inom ng vitamins. Ang paggaling sa anxiety disorder ay ang pag-accept sa pangit mo na nararamdaman. Buksan nyo ang isip nyo dahil ang makaranas ng anxiety disorder ay hindi yan emergency, katarantaduhan yan. Kaya ako sinasabi na katarantaduhan dahil pinapalala mo lang ang sitwasyon mo. Ito yung kailangan nyo talagang maintindihan ng mabuti. Yung nararamdaman natin na mga pangit na pakiramdam, hindi natin yan kailangan reklamuhan. Dahil yung pangit na pakiramdam na yan, ay yan mismo ay reklamo sa sarili natin. Ibig sabihin, yung sarili natin nagre-reklamo sa atin. Dahil nga sa mga maling mga pinaggagawa natin. Yung tipong hindi na tayo nagbabago. Yung gawa tayo ng gawa ng mga mali. Isang halimbawa ng mali, yung meron kang maramdaman sa anxiety disorder mo ay emergency agad. Kaya minsan, magandang mag-advise ng pabalagbag. Hindi tayo pwedeng mag-advise dito ng yung binibaby natin yung nararamdaman natin. Kasi sa tuwing binibaby nyo yan, yung sinasabi ng iba na I feel you, na nakaka-relate ako sa'yo, ganyan din ako dati, ganyan din yung nararamdaman ko. Di ba hindi kayo natututo? Wala kayong kaalaman na napupulot sa ganun. Kaya matagal kayong magdusa diyan sa mga pinagdadaanan nyo sa anxiety disorder nyo dahil hindi nyo nga naiintindihan kung ano yung nangyayari sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang buhay natin ay hindi isang emergency, lalong-lalo na dyan sa pinagdadaanan natin kay anxiety disorder. Dahil kung ganun yung tingin natin, emergency ay hindi na talaga tayo makakatayo sa sarili nating mga paa. Kaya tignan nyo ako, malaya na ako sa anxiety disorder ko. Tignan nyo, nakakapag-bike na ako, tapos nakakabiyahe na ako ng malayo. Hindi na ako naiinip, hindi na ako naiinis kung mararamdaman ko yung mga sintomas kasi alam ko naman na yung pakiramdam na yun na hindi naman talaga yung kailangan talaga ng emergency kasi pag sinasabing emergency, hindi talaga tayo matututo. Alam nyo mga ka-anxiety, sinubukan ko lang i-ride yung bike ko. Tinignan ko lang kung matibay pa yung gulong nito o hindi pa ito marupok dahil 2015 ko pa ito nabili dahil plano ko kasing mag-bike papunta doon sa General Luna. Yung General Luna kasi yun yung pinakasikat na dito lugar sa Siargao kasi nandoon yung mga magagandang tourist spot. Sana mga ka-anxiety, huwag kayong magalit doon sa mga sinasabi ko, doon sa ina-advise ko sa inyo dahil kailangan nyo talagang buksan yung isip nyo para nang sa ganun makuha nyo talagang maintindihan kung bakit nyo nararanasan ang anxiety disorder. Alam ko makakaya nyo yan na ma-overcome kasi kung ako nga nakaya ko, ibig sabihin kayo rin makakaya nyo. Basta maintindihan nyo lang, basta magawa nyo lang yung tama. Wag na kayong magreklamo, wag na kayong makipag-away o wag na kayong mainis o manisi sa mga nararamdaman nyo. Tanggapin yung mga nararamdaman nyo na yan kasi habang tumatagal na tinatanggap nyo yan, mararamdaman nyo na lang na parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Kasi pag nakakaramdam ka na ng magaan na pakiramdam na hindi mo hinahanap yon, ibig sabihin kusa kasing naaayos ng sarili natin. So ibig sabihin yung mga balisang enerhiya na naipon natin ay nare-release na yon. Kumbaga napapakawalan na yon sa pamamagitan nung pagtanggap natin. Kaya wag nyong madaliin din yung recovery nyo. Hayaan nyo lang na ayusin ng sarili nyo, yung sarili niya, yung katawan nyo. Hayaan nyo lang na ganun kasi balang araw makikita nyo rin yung hinahanap nyo. Basta wag lang talaga kayong mainip kasi kasama yan sa recovery process.